Congressman, nabalitaan po namin na ito pong hearing ninyo today ng Good Government Committee ay huling hearing na lang at wala na kayong inimbitahang pang mga resource persons? Yung hearing po ngayon ay year-end update po sa ating mga kababayan. Pero unfortunately, hindi ito yung magiging huling hearing dahil may mga kasama po tayo na umapila dahil may mga iba pa po silang issue na nais na linawin. Okay, so hindi po accurate ang laman ngayon ng mga pahayagan at ilang pong mga nagbabalita na last hearing na ngayon ng Good Government Committee dito po sa usapin po ng confidential fund ni VP Sara. Insofar as the confidential fund is concerned, baka ito po yung magiging last. Pero kasi kung maaalala po ninyo, ito po nag-emanate po to sa isang privilege speech at saka sa isang manifestation ni Congresswoman Luistro patungkol sa iba't ibang issue. Yung confidential fund is just one of the issues na more on ito yung mga na-highlight. Pero kasama pa rin po dito yung iba pang mga issue, kagaya yung mga hindi matagumpay na pagpapadala ng mga computer units and so forth and so on. So yung mga kasama po natin, gusto po nilang talakayin pa or pag-uusapan pa kung yun ay gusto pa nilang itakel. Okay, so today, meron ho bang Colonel Raymond Dante La Chica at Colonel Dennis Nolasco po na inimbitahan? Insofar as yung dalawa po is concerned, dahil yung AFP po ay nagsalita na, I think meron po silang internal investigation na ginagawa patungkol po dito sa dalawang security officer ng ating Vice President. So, ang suggestion po ng mga kasama po natin, mas maganda ibigay na ito sa pamahalaan ng AFP. Dahil sa kanila pong paniniwala, mas matutugunan po nito yung concern po or yung issue po pagdating po dito. Opo, pero Congressman, kami po bilang mga nagmamasid, pangkaraniwang mamamayan na nagbabantay po sa inyo pong ginagawang hearing, parang bitin kami. Kasi last hearing ninyo, lahat ni si Gina Acosta at maging itong si Edward Fajarda, ang inginunguso itong mga taong ito eh. Di ho ba? Parang bitin kami na bakit hindi sila humarap sa public hearing, mapakinggan namin ang kanila namang katwiran doon sa mga sinasabi na ang nagdesisyon sa napakalaking halaga na pera ng bayan ay itong dalawang koronel na ito. Tama po kayo. Subalit ang paniniwala po kasi ng ibang mga kasamahan namin na ito po ay mas matutugunan ng isyong ito ng AFP. Sa kanila pong tingin ay baka ito po ay isang plot para ito ay ibagsak yung PC dito po sa dalawa. Pero kasi insofar as iba kasi ang investigation ng AFP, tingin nila mas malalaman kung ano po talaga ang totoo. Sandali lang. With all due respect, Attorney, Congressman Joel, opo, I'd like to engage you dito po sa isyong ito. Ang committee po ninyo ay Committee on Good Government and Public Accountability. Wala namang sinasabi dito na kapag ang involved ay koronel, na hindi na dapat tanungin pa sila kung saan napunta yung pera. Diba? At bakit ang mga liquidation po ay gumamit ng mga sinasabing fictitious na mga tao. Ba't ho biglang ngayon, biglang ipaubaya sa military itong usapin, nitong pagsagot, nitong dalawang koronel sa issue kung ba't ba ganun ang disposisyon sa pera ng bayan para hindi ho namin masakyan? Ito po yung Manong Ted, nung huling nakapag-usap lamang po kami ng mga kasama natin. Pero kagaya po ng sinabi ko sa inyo, ito po hindi pa naman tapos. Ang gagawin lamang po namin ngayon, mag-wrap up kami para year-end update sa ating mga kababayan. And hopefully mamaya marami po tayong mga update kagaya po yung mga nakikita po namin ng mga batas na dapat ipasa, yung mga naging violation dito po na nakita po namin sa itong pag-hearing po natin. So dito po ilalahad po ng ibang mga kasama natin yung mga tingin nilang mga recommendation na naging violation.
At pag kulang pa, kagaya nga po na sinabi ko sa inyo, may mga iba po na gusto pa na na masundan pa itong mga hearing, yun po ay gagawin po sa mga susunod na araw.